Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages ni Cancer. First message niyo, Four of Pentacles. Ayan. So, parang you are holding on too tight, no? Dito sa purse ninyo. So, baka you're holding on too tight to money, to your wealth, no? Kasi since this is a pentacle energy, so po pwedeng ganon. Baka kasi, nagsisave kayo ng nagsisave because maaaring you want to improve your life, you want to build a new house siguro, 'di ba? At gusto mong umasenso, gusto mong mag-progress, maaaring may mga bagong bagay na gusto kang ma-acquire, no? Yung mga ganun ba? So, what else? Knight of Pentacles. Ayan. Si Knight of Pentacles, kalmado lang siya. Naglalakad lang siya, kasama ng kabayo niya. Hindi siya yung tumatakbong kabayo, 'di ba? Kasi nga, si Knight of Pentacles, Pentacle energy is the slowest, 'di ba? Of all the, excuse me po, of all the elements, 'di ba? Yung earth. Kaya, maaari na ang iba sa inyo rito, kalma lang. No? You are just taking time, yung ganon. Hindi kayo yung nagmamadali, hindi kayo yung pinupush talaga ninyo ng pinagpipilitan kung ano man yung mga gusto ninyo sa buhay or gusto ninyong simulan na mga endeavor, na mga projects, na mga ganon. You are taking your time. So, which is really good kasi hindi sa nagbabagal-bagalan ka, hindi sa tinatamad ka, kundi nagiging sigurista ka lang. Kasi maaring natuto ka na, 'di ba? Na kung ikay nagmamadali, tumatakbo, nirarush ang mga bagay-bagay, 'di ba? Kapag nadapa ka diyan, mas lalong malalim, mas lalong matagal kang makakaahon, 'di ba? Siguro meron ka ng mga lessons, no, in life na nadala ka na, natuto ka na. Kaya ngayon, mas clever ka na, smarter ka na, mas matalino ka na, no? Mas magaling ka ng dumiskarte sa ngayon, no? Cancer, kaya good for you. We also have temperance and patience, no? You are practicing a lot of patience. Ganun ka na, kaya nga hindi ka na nagmamadali, hindi kasi marunong ka na magpasensya, marunong ka nang dumiskarte talaga sa buhay, very ka na, no? Seasoned in life ka na talaga in terms of life experiences. Kaya kung ano man ang mga natutunan mo in the past, talaga ina-apply mo yan sa ngayon. Tulad ng pagpapasensya, 'di ba? You need a lot of courage also for you to be able to do that, 'di ba? Kasi hindi madaling maghintay, 'di ba? It's not an easy task to do na maghintay at magpasensya. But that's what you are doing. No? Nagpapasensya ka, naghihintay ka ng tamang timing, 'di ba? Hindi ka nagmamadali, you're not rushing things, So nagpapakita ka lang how emotionally matured you are, 'di ba? So ang galing. So what else? Tignan natin kung ano pa ang mga kaganapan dito. So, we have emerging into grace. I open my soul to grace. So, napakaganda, 'di ba? You are very patient and you are soaking in, no, sa grasya, sa grace ng divine. Kung ano man yung mga biyaya, no, na paparating, you are willing to receive that, you are ready to receive that. Kaya naman siguro, dadating na din, no, ang grace of God sa inyo. Kasi, let's always remember as well, no, na maaaring meron kayong mga hinihingi, meron kayong mga ipinagdadasal, but the divine is not giving it to you, no, kung ano yung hinihingi mo, hindi pa binibigay. Maybe because you are not ready yet. Maybe because hindi ka pa handa, no, na pag dumating yon, hindi ka pa nakakapagplano kung ano yung gagawin mo, kung papaano mo ima-manage yung kung ano man ang hinihingi mo pag nangyari yon or pag dumating na yon. Kaya maaaring hindi pa yon sa'yo binibigay, 'di ba? Kaya, no, let's always remember na it's very easy for us to pray and ask
'di ba? Kung ano yung mga wants natin, ano yung mga gusto natin na maranasan natin sa buhay natin. Pero siguro ang iba sa inyo at this point, hanggang doon lang kayo sa paghingi. But hindi pa kayo gumagawa ng move on planning, no? Kapag dumating yung hiningi mo, nakapagplano ka na ba kung ano ang gagawin mo? What you are going to do first? How you're going to manage that blessing? 'Di ba? Ano ang gagawin mo? 'Di ba? On the second day, on the third day, no? Nakapagplano ka na ba? Do you have a concrete idea? Do you have a concrete plan kung saan mo ilalagay? Papaano mo gagawin? 'Di ba? Yung mga bagay-bagay na 'yan. So kaya maaring hindi pa sa'yo binibigay ng divine kasi hindi mo naman alam kung papaano mo gagawin ang mga bagay after that, no? Kaya kailangan na maging handa na tayo. When we are praying for what we want, kailangan nakapagplano na din tayo. Alam na natin kung anong gagawin natin, kung papaano natin gagawin ang mga bagay-bagay, 'di ba? So, what else? We have mending bridges. I heal rifts. I am a mender. Ayan. So, baka ang iba sa inyo rito, you will be, ikaw yung magiging tulay, 'di ba, ng pagbabate, ng pagre-reconcile ng mga taong nagkakagulo sa paligid ninyo, At pupuwedeng ikaw yung magiging daan, 'di ba, para magkaayos, magkausap, kung sino man ang merong hindi pagkakaintindihan. Possible din na baka ikaw din ito 'no, na meron din may hindi kabati, baka ikaw din itong merong kaaway, baka ikaw din itong merong katampuhan, 'di ba? So, pupuwedeng ikaw din ito, but you are also going or on the road to reconciliation. So, what else? We have flying free. I unfurl my wings and fly. Ayan. So, napakaganda. Handa ka na din, no, na palayain ang inyong sarili. You are ready to break away from any restrictions, no? Sa ngayon, you are ready to spread your wings and fly. So, baka dati, you are not the one who's deciding for yourself. 'Di ba? Baka ikaw ay sunod-sunuran lang sa kung kanino man, at sila nagpapatakbo ng buhay mo. But now, hindi mo napapayagan 'yan. You are going to break away from that restriction, from that parang dictatorial na kaganapan sa buhay mo. At ngayon, papalayain mo ng sarili mo and you're ready to fly na on your own. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.